Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat po kami dahil sa iyong dakilang biyaya na unang tumawag sa amin at nagligtas sa amin sa gitna ng maraming mga tao sa mundong ito sa katapusan ng panahon at nagpatawad sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo na dinanak ng Panginoon at nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay at pag-asa. Sa oras na ito kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus ay nagtitipon ng sama-sama sa iyong harapan. Nagpupuri kami para sa iyong biyaya at kalawalatian, Panginoon. Nag-aaral kami ng iyong salita, nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kung saan ka po naroon, Panginoon. Sa oras na ito, naniniwala po kami na nasa gitna ka po namin, Panginoon. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan po kami sa iyong mahabaging mga kamay at gawin kaming mas ganap sa pamamagitan ng iyong biyaya at salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mundong ito ay mas nagiging magulo araw-araw at puno ng kasalanan. Ito ay tunay na mapanganib na mundo kung saan hindi namin alam kung anong mangyayari kahit sa isang araw. Kung wala ang tulong at gabay mo, Panginoong Diyos, hindi kami mabubuhay ng maayos sa masamang mundo. Kaya pakiusap, hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mga salita at kamay. Ibukod mo po kami sa mga kasalanan ng sanlibutan ito at gabayan mo po kami sa pamamagitan ng karapat-dapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Sa lahat mga brothers at sisters na nag-iingat ng pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon sa aming mga churches sa bansang ito at sa maraming mga bansa sa buong mundo, ang Panginoon ang kumikilos ng may kapangyarihan at ay papangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon sa maraming kaawa-awang mga kaluluwa na hindi pa ligtas at nag-aakay ng maraming mga kaluluwa patungo sa iyo, Panginoon. Pakiusap, tulungan mo po kaming maisakatuparan ang iyong gawain ng pagliligtas, Panginoong Diyos. At upang hindi namin mawala ang isang kaluluwa, at kung may sino mang kaluluwa ang hindi pa talaga ganap na nakakaunawa sa iyong pag-ibig, Panginoong Diyos, pakiusap, buksan mo po ang puso at kabayan mo po sila upang magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa pamamagitan ng pagkaunawa sa dakilat kamanghamanghang biyaya mo, Panginoong Diyos. At sa Panginoon na nagbibigay ng mga salita na kailangan ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ang dapat naming gawin. Pakiusap, iturong po sa amin ang mga salita na aming kailangan sa oras na ito at kung ano ang dapat naming gawin bilang mga anak ng Diyos at gawin mo po kaming ganap upang makatayo kaming walang kahihiyan sa harap ng kaluwalhatian ng Panginoon na malapit na ang muling pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Tesalonica chapter 4. Unang Tesalonica chapter 4, verse 16 hanggang verse 18. Unang Tesalonica chapter 4, verse 16 hanggang verse 18. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Hanggang dito na lamang po. Ngayon po ay December 24. At maraming mga tao sa buong mundo ang nagsasabi na ito ang Christmas Eve o ang araw bago magpasko. At tinagurian nilang araw ng pagsilang ni Jesus. Maraming mga tao na hindi naman nakakakilala sa Diyos ang nasasabik sa araw na ito. Kumakanta ng mga kantang pangpasko at gumagawa ng sobrang liwanag na Christmas trees at nasa pagdiriwang po sila. At maraming mga tao ang nagnenegosyo tuwing Pasko. Gaya po ng alam nyo, ang December 25
ay hindi talaga kapanganakan ng Panginoong Hesus. Noong bata pa po ako, hinihintay ko ang araw na iyon ng matagal. Sinasabi na iyon ang araw ng kapanganakan ng Panginoon. Kaya pagdating ng gabi ng December 24, hindi talaga ako natutulog buong magdamag hanggang madaling araw. Nagpupunta ako sa bawat bahay ng mga mananampalataya. At pagpunta ko, sinasabi ko, masaya ako dahil dumating ang tagapagligtas. Binabati niya ang lahat ng mga tao. Kaya nga, ginising ko ang mga tulog na tao. Pagkatapos bawat bahay ay naghahanda at nagbibigay ng masarap na pagkain sa mga estudyante na dumarating at kumakanta sa umaga. Pagkatapos, nagpupunta kami sa buong lugar, ang mga nanay mula sa simbahan. Sila ay gumagawa ng sabaw na may rice cake at binibigay sa amin. Kumakain kami ng mga cookies at buong magdamag na hindi natutulog dahil masaya kami sa araw na iyon. Kaya, pagdating ng araw ng pagsilang ng Panginoong Hesus, nagiging puno ng kagalakan at masaya ang araw na iyon. Dati kong inaabangan ang araw na iyon. Maging sa ngayon, maraming mga tao ang nag-iisip na ang araw na iyon ang araw daw ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ngunit sa Biblia, walang petsa ng pagsilang ng Panginoong Hesus. Walang nakatala po tungkol dito. Bakit po hindi ito naitala? Kung ganyan nga na nagkakagulo na ang mga tao dahil sinasabi nila na ipinagdiriwang nila ang pagsilang ng Panginoong Hesus dahil hindi naman talaga nakarecord sa Biblia, mas magiging malaking problema kung ang araw na iyon ay itinala sa Biblia. Dumating ba ang Panginoong Hesus upang ipagdiwang lang ang kanyang kapanganakan? Hindi po mapapabulaanan ang katotohanan na isinilang ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng katawan ng Birheng Maria sa Bethlehem, sa Israel, 2023. Yan na po yung taon na nakalipas. Ngunit sa Ebanghelyo ayon kay Lucas chapter 2, nung sinilang ang Panginoon, nagpakita ang mga anghel sa mga pastol na nagbabantay sa kanilang tawan sa parang sa Bethlehem. At itinuro sa kanila ang tungkol sa pagsilang ng Panginoong Hesus. Ngunit tuwing December 25, taglamig sa Israel gaya sa Korea. Kahit na hindi sobrang lamig, panahon naman ito ng tagulan at malakas ang ulan. Kaya nga, hindi nila pinalalabas ang mga tupa sa parang sa ganung panahon. Kaya nga hindi pwedeng pumatak ito sa araw ng December 25. At pagkatapos niyon, sa ilang Kristyanismo sa bandang kanluran, dahil daw nilalang ng Diyos ang tao sa ika-6 na araw, ang ikalawang Adan, ang Panginoong Hesus ay maaaring dumating din daw sa ika-6 na araw. Kaya nga, yung iba naman tuwing January 6 nila pinagdiriwang ang Pasko. Siyempre po, hindi rin po ito tama. Hindi yan ang tamang araw na ipinanganak si Kristo. Ngunit, kung titignan nyo po yung December 25, kung titignan nyo ito sa World Encyclopedia o sa Christian Encyclopedia, tinutukoy ito bilang panimula ng Pasko. Kaya nga kapag binasa nyo ito, medyo kakaiba po ito. Hindi ba ito ang araw ng winter solstice? Kahapon ang winter solstice, tama po? Ang winter solstice ang pinakahabang gabi at ang mga araw ay unti-unting humahaba habang simula o pasimula ng winter solstice. Ganun po, sa Roma, maraming Diyos-Diyosan ang sinamba nila at sinamba nila ang Diyos-Diyosan ng araw bilang pinakamataas sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang December 25 ang araw ng kapanganakan ng araw dahil ang araw ay unti-unting humahaba pagkatapos ng winter solstice. Kaya isa itong malaking pista para po sa Diyos-Diyosan ng araw sa Roma. Isa itong malaking pista sa Roma kung saan si Emperor Aurelianus ay matagal
na sumamba sa Diyos-Diyosan ng araw. Isa itong malaking pista sa Roma kung saan maging si Emperor Constantine noon ay nakakita ng pangitain ng krus sa kanyang panaginip. Nakipagdigma raw siya na may watawat na krus at nanalo sila. Kasi Emperor Constantine ay biglang naging Kristyano. Ang Roma na dating umuusig at pumatay sa mga Kristyano ay biglang naging Kristyanong Roma. Ang Kristyanismo nila ay may pagkakaiba sa Kristyanismo na pinag-uusapan natin ngayon. Para may paliwanag ng konti, nang maging Kristiyano ang Romanong Emperor Constantine, nagkaroon ng isang obispo sa church sa Roma. At nagbigay siya ng espesyal na kapangyarihan sa mga obispo. Binigyan niya sila ng otoridad na mamahala sa mga simbahan sa iba't ibang mga rehiyon. Kaya ang taong iyon ay biglang naging pinuno ng simbahan. Iyon ang naging simula ng tinatawag na Papa, Pope. Mayroon pa ring Papa sa Roma, tama? Ang Katolikong Pope ng Roma ang pinakamataas na hari ng simbahan dahil sa ginamit niyang salitang emperador sa kanyang pangalan. Noong oras po na bautismohan si Emperador Constantine, 3,000 sa kanyang mga lingkod ang nabautismohan. Tuwing nagbubunta po ako sa Russia o sa Moscow, nagpupunta ako sa Ukraine upang mangaral. At may napakagandang ilog doon na dumadaloy sa kabisera doon po sa Kiev. Narinig ko na maging sa Kiev, ang emperador ng Greek Orthodox, yung emperador nila, pinilit ang kanyang mga lingkod na magpabautismo sa ilog na iyon. Pinagsimula ang kasaysayan ng pekeng Kristyanismo. Pero, ang mga taong dating sumamba sa Diyos-Diyosan ng araw sa Roma ay biglang tumigil sa pagsamba sa araw at nagsimula silang manampalataya ngayon kay Jesus. Kaya ang pista na itinaraos nila kada taon ay nawala. Tama po? Nagbago bigla. Ngunit sa Malakias chapter 3, may talata doon na ikinumpara ang Panginoong Hesus sa sisikat na araw. At sinabi sa Malakias 4:2, sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. At sa bagong tipan sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, sa chapter 1, kapag ang pagbubukang liwayway, buhat sa itaas ay sumilay sa atin upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Kasi sinabi nila, dahil dumating si Jesus bilang ilaw ng buhay, pwede nating sabihin na si Jesus ang araw. Kaya ang pista ng Diyos-Diyos ang araw na sinamba nila ay itinakda bilang kapanganakan na ng Panginoong Jesus. Hindi ko po ito gawa-gawa lang. Kapag titignan po ninyo ang pinagmulan ng Pasko sa Christian Encyclopedia o World Encyclopedia, makikita nyo ganito yung paliwanag doon. Kaya nga ang malaking pista ng Diyos-Diyos ang araw na sinamba dati sa Roma, ang siya ngayong itinakda nila bilang araw ng pagsilang ng Panginoong Jesus. Kaya kakaiba ito. Tama po? Kaya siguro, ang mga tao walang kinalaman sa Diyos ay masyadong nasasabi sa pista tuwing Pasko dahil hindi nila alam ang gagawin nila. Maraming mga taong nagkakapera na ginagamit ang araw na iyon. Kumakanta ang mga tao, sabi nila, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. May nakita akong nagbebenta ng mga ticket. Sabi niya, pupunta ako sa Boyo City at bibenta niya ang ticket. Pero hindi naman siya nagpunta doon. Tama po? Sabi nila, I'm glad the Savior has come. Welcome all people. Pero hindi naman nila sinasalubong ang Panginoong Hesus. Maraming tao ang nananampalataya sa Panginoong Hesus, ngunit maraming tao ang hindi tinatanggap ang Panginoon sa kanilang puso. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito, dumating si Jesus sa lupain ng Israel
2,023 taon na po mula ngayon at 2,000 years na ang nakalipas bago dumating ang Panginoong Hesus, pinili ng Diyos Ama ang Israel, si Abraham. At sa Kapitulo 12 ng Genesis, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na isusugo niya ang Kristo. Kasi sa Matthew 1:23, sabi doon, narito magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Isisilang siya sa Bethlehem. Siya na nabuhay ng walang kasalanan, ang tanging anak ng Diyos, ay mamamatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. Siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ang Ebanghelyo ay ipapangaral sa buong mundo. Ang mga detaleng ito tungkol sa simula ng buhay ng Panginoong Hesus ay nakarecord ng sobrang detalyado. Bawat propesiya ay naisakatuparan na walang mali. Si Kristo na ipinangako ng Diyos na isusugo, na sinabi niya sa pamamagitan ng mga propeta sa mga Israelita, halos 2,000 years na ang nakalipas, siya ay dumating bilang Mesiyas. Mula ng panahon ng pagdating ng Panginoong Hesus, hanggang ngayon ay eksaktong 2023. Kaya binilang ang 2023 mula sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kung gayon, sa English po, ang panahon bago ang pagdating ng Panginoong Hesus ay tinatawag bilang BC, before Christ. At ang panahon pagkatapos ng pagdating ng Panginoong Hesus ay tinatawag bilang AD, Anno Domini. Kaya nga ang taon natin ngayon ay 2023, binilang mula sa panahon ng pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya po 2023 taon na po simula nang dumating ang Panginoong Hesus. Ngayon na nangyari na ang unang pagdating ng Panginoong Hesus, ang layunin ng kanyang pagdating ay upang gawing karapat-dapat ang tao sa pamumuhay na kasama ang Diyos sa pag-ibig sa kaharian ng Diyos. Sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, tanging ang tao lamang ang nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Kapag tinutukoy natin ang ayon sa larawan ng Diyos, hindi nito tinutukoy ang pisikal na katawan, kundi ang espiritu. Sa 1:4:24, ang Diyos ay espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa espiritu at katotohanan. Ito ang espiritu. Kaya nga ang Diyos ay espiritu. Ang espiritu at kaluluwa sa parehong larawan niya na nasa mga tao. Ang layunin ng pagbibigay ng kaluluwa ay upang gawin ng taong tagatanggap ng pag-ibig ng Diyos, upang ibahagi ang buhay ng Diyos, upang kupkupin sila bilang mga anak ng Diyos, at higit sa lahat upang dalhin sila sa kaharian ng Diyos. Ito'y upang gawin ng taong mabuhay magpakailanman sa kaluwalhatian kasama ang Diyos, gaya ng Diyos at upang mabago ayon sa larawan ng Diyos. Hindi po ba ito kamangha-mangha? Ngunit pagkatapos agad ng paglalag, hindi nadala sa kaharian ng Diyos sa mga tao. Dahil ang kaluwalhatian ng pagiging anak ng Diyos, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, at ang pag-akyat sa langit ay labis na dakila. Kailangan muna ng mga tao na maging kwalipikado para rito. Kailangan nilang pumasa sa pagsubok. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang oras upang maipaliwanag ito ng detalyado, ngunit ang ninuno nating si Adan ay bumagsak sa unang pagsubok. Sinuway niya ang utos ng Diyos. Sa halamanan, may isang punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kapag kumain siya mula sa punong kahoy ng buhay, mabubuhay siya magpakailanman gaya ng Diyos. At kapag kumain siya mula sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, mamamatay ang kanyang kaluluwa. Ang utos ay huwag kang kakain. Kapag titignan natin ang 10 Commandments na ibinigay ng Diyos, may 2 utos na gawin at 8 utos na huwag gawin. Kahit na ang utos ay gawin o huwag gawin, parehong mga utos ito mula sa Diyos. Sa halamanan ng Eden, isang simpleng utos ito, huwag gawin. Huwag kang kakain ng bunga mula sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. May punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Bakit ang pagkain nito ay magbubunga ng kamatayan? Hindi dahil may laso ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama na magdudulot ng kamatayan. Kahit hindi nakikita ni Adan, may bumagsak na anghel na ang pangalan ay Lucifer doon, na sa pagtatangkang maging kagaya ng Diyos ay naging masama siya. Kasama ni Lucifer ang 3 bahagi ng mga anghel na itinapon, at narito sila ngayon sa mundo. Ginawa ang impyerno para sa kanila. Pansamantala silang pinakawalan dito sa mundo. Ang layunin ng pagkalikha sa mga tao ay upang ibigay sa kanila ang posisyon na ninais ni Lucifer.
ang bumagsak na anghel at ninais niyang maging gaya ng Diyos. Nilikha ang mga anghel upang maging espiritong naglilingkod. Sila ang mga tagapaglingkod ng Diyos. Ngunit, ang mga tao ay nilalang ng Diyos upang ibigay sa kanila ang posisyon na inasam ni Lucifer, ang posisyon na maging gaya ng Diyos. Kaya ang layunin ng paglalang sa mga anghel at mga tao ay ganap po na magkaiba. Kung may isang nakaupo sa mataas na trono, walang sinumang magtatangkang maupo kasama nila, tama po. Ang pinaka mabuting upuan ay nare-reserba para sa reyna na nakaupo sa tabi ng hari. Pwede naman, ang mga anghel ay hindi kayang maukupa ang posisyong iyon. Sila ay pinalayas dahil sa kanilang kayabangan dahil inasam nilang kunin yon. At ngayon ang Diyos nilalang ang mga tao upang ibigay sa kanila ang posisyong iyon. Ngunit upang makamit ang posisyon ng pagiging gaya ng Diyos, kailangang malampasan muna ang tukso na ibinigay ng Diablo, na pinalayas dahil sa pag-asam na maging gaya ng Diyos. Kaya pinahintulot ng Diyos ang pagtukso ng Diablo, at ang tawag sa tukso ay huwag kang kakain. Nakahanap ang Diablo ng paraan upang tuksuin sila. Sabihan sila, kainin mo. Nung sinabi ng Diyos sa Genesis 2:17, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun ay tiyak na mamamatay ka, hindi ito tungkol sa pagkain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na magdudulot ng kamatayan. Kundi ibig sabihin ito ay pagsuway sa utos ng Diyos, pakikinig sa Diablo at sa huling pagharap sa kamatayan. Ang Diablo ay nabigong makuha ang gusto niyang posisyon at ang taong nilalang ng Diyos upang ibigay na sa kanyang posisyong ito. Gaano nainggit ang Diablo kaya kailangan niyang hilayin ang tao patungo sa impyerno. At sa Genesis chapter 3, sa kasamaang palad, nabigo ang tao at bilang resulta, ang kaluluwa ay namatay. Ibig sabihin na mamamatay ay masisira ang komunikasyon sa Diyos. Kaya pinalayas sina Adan at Eva mula sa halamanan ng Eden at sinumpa ng Diyos ang lupa. Binigyan ng mga tao ng pagpapagal, sakit at kamatayan. Ngunit sabi po sa Panaghoy 3:33, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan ng mga anak ng mga tao, ay sinasaktan man. Kahit na binigyan ng Diyos ng pagpapagalag at sakit ang makasalanang sangkatauhan, hindi iyon dahil sa galit o sa pagnanais na mamatay sila. Gaya ito sa isang tatay na kapag hindi kumikilos ng tamang anak, gumagamit siya ng pamalo upang itama sila at ibalik sa kanila ang tamang direksyon. Hindi dahil sa galit, kundi upang gabayan sila pabalik sa tamang landas. Pareho rin po, isinumpa ng Diyos ang lupa, nagbigay ng paghihirap, sakit at kamatayan sa mga makasalanang tao upang malaman nila na ang mundong ito ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan. Pinapakita niya na ang tunay na kasiyahan at pag-asa ay wala sa mundong ito na sinumpa dahil sa kasalanan. Ito ay upang ilayo ang mga puso ng tao mula sa mundong ito at akayin sila pabalik sa Diyos. Kung titingnan sa Luke chapter 15, kapag tinignan niyo ang alibugang anak, binigay sa kanya ng ama niya ang lahat. Pero umalis siya, binigay ng Diyos yung gutom sa kanya ng ama, nagutom siya. Nung hindi na siya makakain, kahit ang pinagbalatan ng kinainan ng baboy ay kinain niya at napagtanto niya, mamamatay ako rito. Hindi ako dapat mamatay. Kailangan ko lang bumalik sa aking ama. Patatawarin ako ng aking ama. Buong tapang siyang bumalik sa kanyang ama at sinalubong siya. Kumakatawan sa Diyos ang ama sa kwento at ang alibugang anak ay kumakatawan naman sa mga makasalanan. Gaya ng pagbabalik ng alibugang anak sa kanyang ama noong halos mamatay na siya, ang mga taong lumayo sa Diyos sa mundong ito ay hindi makakabalik sa Kanya kung maayos ang lahat sa kanila. Kasi sa mundong ito may kahirapan, pagdurusa, sakit, digmaan, kamatayan at kalungkutan. Kaya na sinasabi ng mga tao, Diyos, inigtas mo ako. Dahil iyon sa pisikal na sakit at nagiging dahilan ito ng pagkakaroon nila ng pagnanais sa kaluluwa, pagtangis sa Diyos. Kaya nang sinabi ng Diyos na magiging mahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng langit, iyon po ay dahil komportable ang mga mayayaman, dahil maayos ang lahat sa kanila. Kaya nga, hindi nila iniisip ang tungkol sa mga problema o problema tungkol sa kaluluwa. Dahil ang lahat ay okay lang naman sa kanila. Dahil ang lahat sa mundo ay parang mabuti, maaring iniisip nila, hindi ba gaya ng langit mismo ang mundong ito? Bakit kailangan isipin kung ano mangyayari pagkatapos ng kamatayan? At ang resulta, wala silang panahon na pag-isipan kung ano ang mayroon pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga, tunay na mahirap para sa mayaman ang magkaroon ng kaligtasan. Walang masyadong mayayaman dito. O meron po ba? Talagang mapalad ang hindi maging mayaman. Gayun din ang pakiramdam ko. Isang malaking pagpapala mula sa Diyos na hindi ako naging mayaman. Naging mahirap ang buhay ko.
Nagkaroon ako ng kahirapan at nangyari na naging mahalagang pagpapala ito para sa akin. Kaya nga mas mabilis kong tanggap ang kaligtasan. Kahit na pagkatapos na matanggap ang kaligtasan, mahirap para sa mga sobrang mayayaman ang mabuhay ng tapat na buhay. Dahil mas umaasa sila sa kanilang pagmamayari sa halip na magtiwala sa Diyos. Na nagiging isa pa sa mga problema nila. Ang mga paghihirap at mga problema na binibigay ng Diyos sa atin ay para gawin tayong taong nagtitiwala sa Kanya. Ngunit ang mga tao, sa halip na makita ang mundo bilang isang sinumpa ng Diyos, pinapaunlad nila ngayon ang agham, sining, lipangan, nagsisikap silang gawin ang isinumpang mundo bilang maliwanag at magandang langit. Nagsisikap silang baguhin ang isinumpang mundo na gaya ng isang paraiso. Sa katunayan, ito ay isang paghihimagsik laban sa Diyos. Hanggang ngayon, sila na mga nabubuhay sa kasalanan at namatay na walang pagsisisi ay matatagpuan ng kanilang mga sariling sumusuway sa ibabaw ng kanilang libingan na humaharap sa kahatulan at pagkawasa. Siyempre, hindi naman po lahat ng mayayamang tao ay mapupunta sa impyerno. Maging ang mga mayaman na naunawa ng tungkol sa kawalan ng buhay at ang kaalaman na walang tunay na pag-asa, kasiyahan, kapayapaan sa mundong ito ay maaaring maligtas kapag talagang naghanap sila. Umiyak sa Diyos. Sa makatwid, ang pagkaunawa sa kawalan ng buhay ay nakalagay sa Matthew 5:3. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ibig sabihin ay nakikilala ang kadukhaan ng kaluluwa. Dumating tayo sa mundong ito na walang dala at aalis na walang dala. Bagaman walang dala ang ating kamay, dapat na matanggap ng puso ng kaluluwang ito ang buhay ng Diyos. Ang pagdating sa mundong ito na walang dala at pag-alis na walang dala, hindi ito matatapos doon. Sa kabila ng kamatayan, may pag-uukom at impyerno. Marami ang hindi nakakaalam sa katotohanan ito. Gayunpaman si Jesus ay naparito upang tubusin ang mga ligaw na kaluluwa na isinumpa sa kasalanan. Sa halip na pabayaan ng sangkatauhan, sinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa anyo ng tao. Filipos 2:6, inilarawan si Jesus bilang sinugo ng Diyos. Siya po ang tagapaglikha, kapantay ng Diyos, na sinasabi siya bagaman nasa anyo ng Diyos. Gayunpaman ginawa niyang aba ang kanyang sarili at dumating gaya ng tao. Hindi lang lamang tao si Jesus, siya ang Diyos na naging gaya ng tao. Kaya nga, sa kagustuhan ng Diyos naman na inigtas ang sangkatauhan, itinuring si Jesus na Ama at bilang tanging anak ng Diyos. Lubos na sumunod sa kalooban ng Diyos si Jesus. Ang tao ng kasalanan, nagdala ng kasalanan ng buong sanlibutan, pinasan ang kahirapan sa krus, pinasan ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaya nang nasusulat sa John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinasan ni Jesus ang kasalanan ng lahat. Dahil sa kasalanan iyon, ang walang kasalanang anak ng Diyos, nagtiis siya sa krus. At sa Hebrews 9:12, pinaliwanag doon na sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ni Jesus, ang ating kasalanan ay napatawad nagpakailanman. Ngunit hindi ito lubusang alam ng mga tao. Hindi mapupunta ang tao sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa at paggawa ng magandang gawain para sa Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay maunawaan at sampalatayanan ng biyaya ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos na namatay sa Jesus sa halip natin at pinatawad ang lahat nating kasalanan, ang isang tao ay maaaring maligtas na walang anumang mabuting gawa. Ngayon, matapos nating maligtas, dapat lamang tayong mabuhay ng maayos bilang mga anak ng Diyos. Gayunpaman, kapag sinasabi natin na ang ating kaluluwa ay ligtas, tinutukoy natin ang parehong bagay na pagkamit ng buhay na walang hanggan o pagiging born again. Si Jesus ay namatay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan at nabuhay muli siya sa ikatlong araw, na sinasampalatayanan natin na si Jesus ay ang Kristo na sinugo ng Diyos. Nabuhay siya ng 40 araw, pinakita ang kanyang sarili, at sinumang sumampalataya sa kanya hindi mamamatay kundi mabubuhay magpakailanman. At ngayon ang Biblia ay may pangaral na sa kaduluduluhang mundo na isalin na ito sa mahigit 3,600 na dialect. Ito ay naipaliganap na sa buong mundo. Pagkatapos kapag ang ebanghelyo ay napalaganap na sa buong mundo, ang mga tao ay mahati sa dalawang grupo, ang mga maliligtas at ang mga hindi mananampalataya hanggang sa huli na hindi ligtas. May mga taong hindi nakakakilala sa Diyos at may mga tao na naniniwala ngunit hindi naman talaga ligtas. Ang paniniwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang mapupunta ka na sa langit. Dapat mong maunawaan ang biyaya ng Diyos at maligtas. Malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos.
Ang mga naligtas ay mapupunta na sa kaharian ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay paliganap na sa buong mundo. Pagkatapos ang Panginoon ay may pangako na muli siyang darating. Si Jesus na unang dumating ay naparito upang ligtas sa mga makasalanan at si Jesus na siyang muling darating ay dadaling paitaas sa mga ligtas na banal. Ang kaluluwa ng taong namatay matapos maligtas ay mapupunta sa paraiso at ang katawan ay sa libingan. Lahat marahil ay babalik sa alabok, ngunit kapag dumating ang Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, dumarating ang oras na ang nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas sa mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Sinabi ng mga ligtas ay mabubuhay. Ang ating kaluluwa at katawan ay sasalubong sa pagbabalik ng Panginoon. At kapag bumalik na ang Panginoon, gaya po sina Enoch at Elias, sila na mga dinalang paitaas bago pa ang baha, ay hindi namatay kundi buhay na kinuha ng Diyos. Ngayon sa mga huling araw, kapag bumalik na ang Panginoon, ang mga banal na nabubuhay pa ay mababago. Gaya ng uod na naging sikada at ang isang nakakadiring insektong kumakain ng halaman na naging paru-paro at lumilipad. Kaya nga malinaw Filipos 3:21 na siyang magbabago sa ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Itong napakahamak na katawan ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan, mas maganda pa sa mga anghel at sasalubungin ng Panginoon. Ito ang dakilang pag-asa ng mga Kristyano. Kaya sa verse na binasa po natin, sinabi dito sa 1 Thessalonians 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. Ito ang ikalawang pagdating sa himpapawid. Ang ikalawang pagdating ng Panginoon, din pa man, sinabi ni Jesus ng detalyado ang mga tanda na may isa sa katuparan bago ang ikalawang pagdating. Tungkol sa ikalawang pagdating, ngunit ang lahat ng mga tandang iyon ay nasa katuparan na sa panahon po natin. Kasi Matthew 24:3, sabi ng mga alagad, sabihin mo sa amin, ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Sa pagdating ng Panginoon, tunay na nagsimula ang kasaysayan at kapag dumating muli ang Panginoon, doon naman matatapos ang kasaysayan. Sapagkat walang dahilan pa para sa Diyos na magkaroon pa ng iba pang mga mundo. Hatulan niya ang mundong ito, wawasakin ng Diyos ang mundo. Ipapaliwanag ko po ito ng detalyado maya-maya. Alam niyo na po ito. At nagsalita noon si Jesus ng detalyado tungkol sa mga tanda na magaganap bago ng kanyang ikalawang pagdating. Nung nagtanong ang mga alagad, ano ang tanda ng iyong pagdating? Ngunit sinabi niya, walang ganitong tanda. Hindi yung nang sinabi niya, kundi ganito ang paraan ng pagsagot ni Jesus. Dinetalyado, sabi niya sa Matthew 24:7, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, kaharian sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom, mga lindol sa iba't ibang dako. Sa Luke 21, sabi naman niya, kakalat ang epidemya. Mga digmaan ng kaisipan, kaharian laban sa kaharian. Maglalaban ang bansa sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Kaya gaya ng alam na ninyo, maaari nating hatiin ito sa komunismo at demokrasya. Ang pwersang politikal na ito ay makapangyarihan. At sa ngayon, ay mayroon na pong 9 na bansang mayroong armas nuklear. Maging ang North Korea at ang nuclear weapon na iyon ay maaaring sumabog anumang oras. Alam ba niyo ito? Kapag sumiklab po yung nuclear war sa anumang lugar, sabay-sabay na gagamitin yung mga nuclear weapon ng mga bansang meron nito. Kaya ayon sa mga scientists, kapag sumiklab ang nuclear war, mauubos ang sangkatauhan sa loob lamang ng 30 minutes. 30 minutes lamang po, hindi lamang masusunog ang mundong ito ng 1 beses, kundi 100 beses. Kaya sabi sa 2 Peter 3:7, sa panahon ng baha ni Noe, may katulad sa pamamagitan ng tubig. Ngunit, sabi sa 2 Peter 3:7, sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa, iniingatan para sa apoy. Sa Isaiah 50:11, narito kayong lahat na nagpapaningas ng apoy na nagsisindi ng mga sulo. Palibutan ninyo ang sarili ninyo ng apoy at lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy. Papasok sila sa nuclear bomb na ginawa ng mga tao. Noon, ang mga lungsod ng Sodom at Gomorrah ay winasak sa pamamagitan ng apoy at asupre na bumaba mula sa langit. Ngunit hindi na kailangang magpababa ng apoy mula sa langit. Ang tinutukoy ngayon ay bomba na gawa ng tao. Kaya sa Biblia, Awit 9:15, nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa. Ang bombang ginawa nila ay sasabog at sila ay mamamatay. Ngayon ang mga ito ay handa na. Alam niyo ito, nahati ito sa 3. At ngayon ang 3 pwersa ng kasamaan, ang Russia, ang China at ang North Korea,
Nagbabanta sila sa mga malalaya. Meron tayo ngayong matinding pagtatalo. Kaya nga, sabi, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Dahil sa matinding kalagayan ng mundo at ng panahon ngayon, polusyon at mga gaya nito, hindi natin alam kung gaano karaming tao ang nagugutom dahil sa hindi maayos na pag-ani ngayon. Hindi man natin ito na maramdaman dito. Tagutom at lindol, alam niyo po ito. Nangyayari ang lindol sa buong mundo. Mabilis na natutunaw ang mga iceberg sa North and South Pole dahil sa climate change at global warming. Ilang panahon pa, kapag natunaw na ang lahat ng iceberg sa North and South Pole, ang kasalukuyang sea level ay tataas daw ng 65 meters. Ang isang malaking syudad ay malulubog sa tubig. Ang lugar na inuupuan natin ngayon ay malulubog din sa dagat. Kaya magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako. At nagkakaroon na nga ng mga lindol at ang kaharian ay gumuho. Ngayon na napakaraming mga lindol, kaya hindi na ito ina-anunsyo ng detalyado. Hindi natin nalalaman kung gaano karaming lindol ang nangyayari kada taon na pumapatay sa 1,000 o 10,000 mga tao at may salot epidemya. Nakakahawang sakit ngayon. Marami lang naging mga epidemya sa iba't ibang lugar. Ngunit sa ngayon, maging ang corona ay epidemya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap at hindi ito ang katapusan nito. Sa mga tweet, nangyayari na ngayon ang mga salot. Mas mabuti sa atin na sumuko na lamang sa kaisipan na maayos na mamuhay sa mundong ito sa mahabang panahon. Subalit wala talagang tunay na pag-asa sa mundong ito. Ang katotohanan na ang Ebanghelyo ay napaliganap na sa buong mundo at naligtas tayo sa mga huling araw ay isa po talagang himala sa katunayan. Para tayong nasa last train. Kaya sa huling bagay na dapat nating gawin, dapat natin ipahayag, ipangaral ang Ebanghelyo. Naniniwala ako sa katunayan sa aking puso, naisip kong napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoon na nabubuhay tayo upang salubungin siya. Kaya gaya nga po ng pagkuha ng Diyos kay Enoch bago ang baha, kukunin tayo ng Diyos bago siya maghatol sa pamamagitan ng apoy. Kaya sasalubong natin ang Panginoon ng buhay. At isang pagpapala na mamatay at humarap sa Panginoon, ngunit isang mas dakilang pagpapala na mabuhay at salubungin ng Panginoon. Kaya ngayon ay naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. At kapag dumating na ang Panginoon, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin na may katawang hindi nasisira. Kaya sa 1 Corinthians 15, kapag tumunog na ang trompeta, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Inilarawan ito ng detalyado sa Biblia bilang isang katawang walang pagkasira at maluwalhating katawan. Ang mga taong nabubuhay ay biglang babaguhin. Kaya ngayon ang mga namatay kay Kristo ay tumutukoy sa mga naligtas at namatay na. Babangon muna sila na may katawang walang pagkasira at isang espiritual na katawan. Kaya nga dito sa 1 Thessalonians 4:17, pagkatapos sabi, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Hindi ito tumutukoy sa ilang libong metro na papawirin, kundi tinutukoy nito ang daan mula sa material na sanlibutan tungo sa espiritual na mundo. Sasalubungin natin ang Panginoon sa espiritual na mundo. Kasabi nito at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Mula sa araw na iyon mabubuhay tayo magpakailanman na hindi na mahihiwalay mula sa Panginoon. Ito ang bagong langit at bagong lupa. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ito ang isang dakilang kaaliwan at pag-asa sa atin na mga nabuhay sa gitna ng pagdurusa at kahirapan. Sa pamamagitan ng kaaliwang ito, dapat nating aliwin ng bawat isa at maganda sa pagsalubong sa Panginoon sa pamamagitan ng matyagang paghihintay sa mahabang panahon hanggang sa araw na siya ay dumating. Gayunpaman, ang nais ko mong sabihin ngayon ay kung sino ang taong tunay na sasalubong sa Panginoon sa kanyang muling pagbalik. Ang dahilan kung bakit ko po ito sinasabi, dahil po sa ating church, karamihan ng mga tao, sinasabing born again at tunay na mga ligtas. Alam ninyo kapag nakakakita kayo ng isang produkto, sinasabi nila roon 99%, 95% o gaya niyon. Mainam kung ito ay 100%. Marahil, higit pa sa ibang bagay, iniisip natin na sa ating church, malaki po ang bilang ng mga taong talagang ligtas na.
ngunit isang hamon ang pagsasakatuparan ng 100%. Hindi po ba? Ito ang ating hinahangad. Pero mahirap. Kasi sa Biblia, binabanggit na sa mga nananampalataya sa Diyos, mayroong ligtas at mayroong hindi ligtas. Kaya nga hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ang taong nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, mananampalataya. Mas mabuti kung ang lahat ng tao na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ngunit sabi, hindi lahat ay papasok. Bangman nagpropesiya sila, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng gawang makapangyarihan. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7:23, hindi ko kayo kinala kailanman, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi ito tungkol sa kung sino mang maayos na dumadalo sa church, kundi isang taong gaya ng propeta, nagtuturo sa Biblia, pastor, evangelist, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng sakit. Kamangha-mangha ito. Kung gaano sila nananampalataya ay tunay na pambihira. Gayun pa man, nang sabihin ni Jesus, hindi ko kayo kilala kailanman, opo, ibig sabihin nito hindi sila ligtas. Maging ang mga taong hindi ligtas ay maaaring maging pastor, evangelist, missionary, magturo tungkol sa Biblia, at maging ang pagpapagaling ng may sakit. Ito ang isang bagay na maaaring gawin ng isang taong hindi pa naliligtas talaga. Kaya dapat maging alerto tayo. Kung iniisip mong dumadalo ako sa church at pagsisikap kaya makakapasok ako sa langit, walang ganitong salita. Sa iyong buong buhay, bagaman dumadalo kayo sa Biblia, ngunit kulang ang iyong pananampalataya, ito ay parang wala ka talagang pananampalataya. Kasi sabi sa Luke 17:6, kung mayroon tayong pananampalataya na kasinlaki ng isang binhi ng mustasa, tumutukoy ito sa napakaliit na suka. Gayunpaman, kahit maliit, sa loob may buhay. Kaya hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng dakila o hindi pangkaraniwang pananampalataya, ang mahalaga may buhay. Nagsisimula ang buhay ng Diyos kapag natanggap mo po ang kaligtasan. Nakatala sa Biblia na ang pananampalatayang ito ay kalaunang lalago sa isang mature na pananampalataya. Sa mga mananampalataya, ang bilang ng mga tunay na naligtas at sasalubong sa Panginoon ay napakalapit lamang. Napakaliliit. Kasi sa ating church, silang mga nagpapatutuo, umaawit ng papuri, nagfe-fellowship, sinasabing, nakatanggap ako ng kaligtasan, mas mabuti kung ito ay 100% na totoo at papasok sila sa langit. Gayunpaman, may mga pag-aalala at takot na marahil hindi ito 100% na totoo. Ngayon po, sinong sasalubong sa Panginoon? Ang pinaka-eksaktong tanda na mangyayari bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay ang panunumbalik ng Israel. Matapos mawala sa loob ng 2,600 years, nagkaroon bigla ng kalayaan ng Israel noong May 14, 1948. Nagbalik sila sa kanilang lupain kung saan pinalayas sila o pinaalis mahigit 2,000 years na ang nakalipas. At sa kabila ng pagiging isang maliit na bansa, nagtagumpay sila sa makapangyarihang mga Arab forces at mga Muslim at naging matatag na bansa. Tingnan natin ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas ngayon. At ang mga Hudyo sa lupain ng Israel, originally 6 million. Ngayon ay may 6 million na naninirahan sa USA. At ang iba pang 6 million na nakakalat sa buong mundo. Gayunpaman, ang mga Hudyong naninirahan sa Israel na may bilang na 6 million, marahil ay nadagdagan na at umakyat na ng around 8 million. At pag samasamahin mo ang mga Hudyo sa buong mundo, aabot lamang sila ng around 20 million. Napakaliit na bilang. At sa Deuteronomy chapter 7, pinili ang maliit na bilang na ito. Mula sa simula, sila isang maliit na bansa hanggang sa ngayon. Kapag dumarami na sila ng bahagya, hinahampas sila ng Diyos at ginagawa silang maliit muli. Bakit? Dahil kung malaki at makapangyarihan sila, hindi na maipapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya't patuloy silang pinanatiling maliit ng Diyos. Binasa natin kanina yung awit 59, sabi doon sa verse 13, pugnawin mo sila sa puot. Pugnawin mo sila hanggang sa sila'y wala na, upang malaman ng tao na ang Diyos ang namumuno sa Jacob hanggang sa wakas ng lupa. Tinutukoy ng talatang ito na ang Diyos ay direktang namamahala sa bansang Israel. Kapag nagiging masuwayan ng Israel, hinahayaan ng Diyos na dumating ang ibang bansa at wasakin sila. Ito ang kasaysayan ng lumang tipan. Nang tinanggihan ng bansang Israel si Kristo, dumating ang Romano, pinatay noon ng 1.1 million ng mga Hudyo sa Israel noong 70 AD at pinalayas ang natitira sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinabi kay Pilato ng mga Hudyong pumatay kay Jesus, pananagutan namin at namin mga anak ang kanyang dugo.
Ito ang mga Hudyo na nagpako kay Jesus sa krus, na hindi siya nakilala bilang Mesiyas. Ipinako nila siya sa krus. Ikinalat sila sa buong mundo sa loob ng 2,000 years, at ang bilang ng mga namatay na Hudyo na mga panahon ngayon na hindi mabilang. Sa World War II naman, 6 million na Hudyo ang namatay. Pinapakita nito kung gaano kalaking kasalanan ang pagtanggi kay Kristo. Gayunpaman, hindi ito isang permanenteng paghatol. Habang ang Ebanghelyo ay pinapangaral, sa buong mundo, may nakasulat sa Biblia na sa huling araw manunumbalik ang Israel sa kanilang lupain. Matatalo nila ang mga makapangyarihang bansa at magtatatag ng malakas na bansa roon. Kamangha-manghang na isa katuparan ng mga ito, naggamit ng kalayaan ng Israel 75 years ago lamang. Naggamit ng kalayaan ng Israel 75 years ago noong May 14, 1948. Ang bansang nawasak noong 568 BC at ang mga taong napalayas mula sa lupain pagkatapos ng 70 AD, ikinangat sa buong mundo. May iba pang bansa sa mundo na may ganitong kalunos-lunos na kasaysayan. Ang bansang Israel na pinili ng Diyos, sila ang may pinakakawawang kasaysayan. Ito ang naglalarawan kung gaano katinding kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Para sa mga hintila, ang pagtanggi kay Kristo ay nangangahulugang hindi pagtanggap kay Kristo. Hindi pagtanggap kay Kristo sa kanilang puso. Bagaman ang Ebanghelyo ay pinapahayag na si Jesus ay namatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at ito ay patuloy na lumalaganap sa buong mundo, ngunit may mga tao pa rin hindi tumatanggap sa mensaheng ito. Kaya masigasig na dumadalo sa church ang prayer nila, Panginoon, tulungan mo po ang anak kong makapasok sa kolehiyo. Pagpalain mo po ang negosyo ko, ingatan mo po ang kalusugan ng pamilya ko at kung marami pa. Gaya ito ng paglapit sa bulto ni Buddha at humihingi ng pagpapala. Hindi sila nananalangin sa Diyos ng ganito, Diyos ko, panumbalikin mo po ang aking kaluluwa, iligtas mo ako. Nagdadasal ba sila ng ganyan? Ang dahilan kung bakit hindi sila nagdadasal ng ganito ay sabagat tinuturing nila na ang pagdalo sa church ay pananampalataya kay Jesus. At kapag matibay raw ang pananampalataya, matatanggap mo ang malaking gantimpala sa langit. Kasinungalingan po yan. Sabihin niyo sa akin, kailan kayo na born again? Hindi nyo nga masabi kung kailan kayo na ipanganak na muli. Ang mga naipanganak na muli, alam nila iyon. Ngayon ang muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Ngunit ang tanong ay ganito, makakaharap po ba ang Panginoon kapag dumating siya? Ang mga na-born again at mga ligtas na tao, sila ang sasalubong sa Panginoon. Tiyak yan. Kaya para maunawaan kung sino ang mga sasalubong sa Panginoon, ang kasaysayan ay nauulit. Alam niyo po ba ito? Sa unang pagdating ng Panginoon, ang Kristo ay nagpakita sa lupain ng Israel. Tinanggap ba ng piniling bayan ng Diyos si Jesus sa kanyang unang pagdating? Hindi po. Inaasahan ng Israel ang pagdating ng Mesiyas at ang Mesiyas ay si Kristo. Ang salitang Mesiyas ay Hebreo. Ang salitang Kristo ay Griego. Gayunpaman, naghintay sila. Naghintay sila sa Mesiyas, ang Kristong darating. Ngunit, noong ang hinihintay na Mesiyas si Kristo ay dumating, hindi nila nakilala si Jesus bilang si Kristo. Tinanggihan nila siya at humingi ng tulong sa mga Romano at ipinako siya sa krus. Nakapagtataka. Sa John 1:11, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ang piniling bayan na Israel, kung saan dumating ang Diyos sa anyo ni Kristo, hindi siya tinanggap, tinanggihan siya. Ipinako nila sa krus. Namatay si Jesus sa krus gaya ng nasusulat upang tubisin ang kasalanan ng sanlibutan. Gayunpaman hindi nakilala ng mga Hudyo si Jesus bilang Kristo. Tinanggihan nila siya. Ang resulta ng pagtanggi nila kay Kristo, pinakita sa mundo sa pamamagitan ng pagpapalayas sa Israel mula sa kanilang bayan at nagdulot ng pagdurusa nila sa buong mundo. Pero hindi tumanggap kay Kristo sa unang pagdating niya sa lupain ng Israel. Bakit hindi siya tinanggap ng bayan ng Israel? Sa 1 Corinthians 2:8, sabi, sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Hindi nila nakilala ang Panginoon. Ang mga taong naniwala sa Diyos, ang mga taong minahal si Kristo, ang mga taong nag-aral ng Biblia, hindi nila nalaman na si Jesus ay ang Kristo, kaya hindi nila siya tinanggap. Ang hindi pagkakilala ay kasalanan. Ang paniniwala ay nakabatay sa pagkakaalam. Naniniwala lamang tayo kung alam natin. Kaya nga John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay at si Kristo na iyong sinugo. May mga espesyal na taong tumanggap kay Jesus nung dumating siya sa lupain ng Israel.
Anong uri ng mga tao ang tumanggap kay Jesus? Ang mga tumanggap kay Jesus sa una niyang pagdating ay naging anino ng mga taong tatanggap sa Kristo sa muli niyang pagdating. Kasi sino ang mga taong tumanggap kay Jesucristo noon? Dahil mahalaga ito, sila rin ang larawan ng mga taong tatanggap naman sa Kanya sa Kanyang muling pagdating. Kaya una, sino ang unang tumanggap? Mga taong tumanggap kay Kristo. Kung titignan natin sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, tignan na nga lang po natin, unang Thessalonica, chapter 1 verse 10. At upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Oo, ito ang Kristo, ang anak ng Diyos, na muling binuhay mula sa mga patay. Hintayin natin ang kanyang pagbaba mula sa langit. Sinabi niya sa mga banal sa Thessalonica na hinihintay niya si Jesus na bumalik. Bakit siya babalik muli? Sabi nito, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Ang puot na darating ay ang puot ng Diyos laban sa mundong ito na hatol sa mga hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo hanggang sa huli. Gaya ng ang mga Hudyo na tumanggi kay Kristo ay walang awa na pinatay, 1.1 million sa kanilang pinatay noong 70 AD, kinalat sa buong mundo at 6 million naman ang pinatay sa loob ng ilang taon sa kasagsagan ng World War II at namatay ng napakalungkot na kamatayan saan man sila magpunta. Iyon ang huling puot ng Diyos laban sa mga tao sa mundong ito na hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo hanggang sa huli, puot na darating. Kaya gaya ng pagkuha niya kay Enoch bago niya hatulan ang mundo sa pamamagitan ng tubig, ang muling pagdating ng Panginoon, bago niya hatulan ang mundong ito, ay para kunin ang mga ligtas na banal. Brothers and sisters, may paparating na matinding digmaan. At alam niyo ba na ang mundong ito ay magiging parang buhay na impyerno? May paparating na 7 taon na kapigatian. Ngunit bago yan, ang Panginoon muna ay darating. Gaya ng digmaan, kapag nilulusob mo ang teritoryo ng kalaban, walang pili mo silang pinapatay pagkatapos mong makuha mo na ang mga kakampi mo. Kaya kukunin niya muna ang mga ligtas sa banal kasama niya at pagkatapos ay hahatulan niya ang mundong ito. Kaya ang Panginoon ay darating upang iligtas tayo, sabi nito, sa puot na darating. Sa Hebrews 10:37, sabi, sapagkat sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Para sa atin, parang ang tagal niyang dumating, ngunit sa paningin po ng Diyos ay sandaling panahon lamang ito. Ang sandaling panahon na iyon ay nasa panahon na po natin. Siyang ipinangako na darating ay tiyak na darating. Ang siyang dumarating, sabi po, ay darating at hindi maaantala. Ang mga tanda na mangyayari bago ng pagbabalik ng Panginoon, sa panahon natin ay tapos na. Maaari na siyang dumating kahit ngayong araw. Sigurado. Ang tanong ngunit, anong uri ng mga tao ang sasalubong kay Jesus? Tingnan natin. Luke chapter 2. Luke chapter 2 verse 8. Ito po yung mga tao na sumalubong sa unang dumating, sa unang pagdating ni Jesus. Mula verse 8, sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na sa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalulatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at silang lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyong magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaman. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lubay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nag-iwan sila ng mga anghel patungo sa langit. Sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tignan natin ang nangyaring ito na ipinalam sa atin ng Panginoon. At sila nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito.
At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Kaya ang mga unang taong tumanggap kay Jesus noong ipinanganak siya sa Bethlehem ay mga pastol na nagbabantay ng kanilang kawan sa parang sa gabi. Ang mga pastol na nagbabantay ng mga kawan ay mga taong mahihirap at ang kanilang trabaho ay mababang uri. Dapat nasa labas sila sa parang kapag gabi. Kasi kung hindi nila babantayan ng kawan, dumarating kasi ang mga asong gubat at kinakain ng kawan kaya hindi sila natutulog at binabantayan nila ang kawan sa gabi. Ang Bethlehem ay ang lugar kung saan si David noon ay nag-alaga ng kanyang kawan. Ang mga tupang lumaki sa Bethlehem ay dinadala sa Jerusalem para ihandog sa Diyos. Ngunit, isang gabi, habang binabantayan ng mga pastol ang kanilang kawan, bigla nagpakita ang anghel ng Panginoon. Isang tagapagbalita. Ang mga anghel ay nagpakita sa kaluwalhatian. Ang mga pastol na ito, sila ay nagulat at natakot sapagkat noon lang sila nakakita ng maluwalhating anyo ng mga anghel. At sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon." Pinagpakita sa kanila ang mga anghel at sinabi, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong mundo, sa lungsod ni David." At ang lungsod ni David ay ang Bethlehem kung saan nagpapastol si David noon. Sabi dito, "Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon." Ang Kristo ay isinilang. Napakagandang balita. At bigla, kasama ng mga anghel, ang napakaraming hukbo ng langit na nagbibigay pumupuri sa Diyos. Sabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Si Jesus ay dumating upang gawin ang pagliligtas sa mga makasalanan, upang maluwalhati ang Diyos at magkaroon ng kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Iyan po ang kaligtasan. Umawit sila ng himno at pagkatapos ay naglaho. Kaya namangha ang mga pastol, kinagtungo sila sa lungsod ng Bethlehem. Gaya ng sinabi sa kanila ng mga anghel at natagpuan nga nila ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Si Birheng Maria na nagsilang kay Jesus, na noon ay ikakasal na kay Jose, ngunit hindi sila naikasal bago niya maipanganak si Jesus. Bigla kasing ipinag-utos ng emperador na umuwi ang mga tao sa kanilang bayan at magpatala ng kanilang mga pangalan. Ipinag-utos ni Herodes na isang Roman Caesar, ngunit maaari wala siyang alam tungkol dito. Si Jose at si Maria na nakatira noon sa Nazareth ay pumunta sa Bethlehem upang magpatala sapagkat ang bayan ni Jose ay Bethlehem. Ngunit sa mga panahong iyon, napakarami ng mga tao. Kaya punong-puno ang mga bahay panuluyan. Ngunit si Maria, sa panahong iyon ay buntis at malapit ng manganak at walang bahay panuluyan na tatanggap sa kanya. Kaya sa tingin ko, ang unang lugar na tinakbuhan nila ay ang sabsaban ng kabayo. Ang sabsaban ay lagayan ng pagkain ng mga hayop at doon sila kumakain. Kaya sa pagmamadali, nanganak si Maria ng isang sanggol at hiniga siya sa isang sabsaban. Isang sabsaban na nangangamoy. Naroon ang amoy ng dumi ng hayop. Sa sabsaban sinilang. Sa tingin niyo ba malinis ang dumi ng hayop? Hindi po.
Pinalot niya yung sanggol sa lampin at hiniga doon. At nung nakita ito ng mga pasol, sinamba nila ang sanggol, at nung sinabi nila sa mga tao ang tungkol sa mga anghel, nagulat po sila. Ang mga unang tao na tumanggap kay Kristo, kakaiba man, pero ang unang tumanggap sa Kanya sa una niyang pagdating ay ang mga pastol ng Bethlehem. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ang mga mahihirap na pastol ng Bethlehem? Sa Biblia, ang tawag na ito ay ang uri ng mga ligtas na Kristiyano. Si Jesus ang mabuting pastol. At tayo ang mga ligtas ay mga tupa na kanyang inaalagaan. Ang iglesia, ang mga tupa ni Kristo. Ang mga ligtas na tao ay inaalagaan at bawat isa gaya ng mga pasol sa kanilang kawan, gaya ng mga pasol na nagbabantay sa kanilang kawan sapagkat ang mga asong gubat ay maaaring dumating at kainin sila. Kaya ngayon, ito ang larawan ng mga banal na nagbabantay. Binabantayan ng church at binabantayan ang kanilang mga sarili. Kaya nga, sila ang larawan ng mga taong sasalubong din sa muling pagbabalik ng Panginoon. Silang nagbabantay. Binabantayan ng church at binabantayan ng kanilang sarili. Kasi sa Matthew 24, verse 40 to 43, kapag bumalik si Jesus sa huling panahon, ito ang mangyayari. Sabi, kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Magbantay kayo, sabi, sabagat hindi nyo nalalaman kung anong araw darating ang iyong Panginoon. Ngunit inuwain ninyo to na kung nalalaman ng puno ng sambayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. Anong sinabi ng Panginoon? Sa araw ng nadarating ang Panginoon, kukunin niya ang mga ligtas at banal, at sa salita natin ngayon, kukunin niya ang mga taong nagtatrabaho sa bukid sa araw. Ang taong nagtatrabaho sa gilingan para may makain, at ang taong nasa kusina na nag-aanda ng pagkain. At sa Luke 17:34, sinasabi ko sa inyo sa gabing yun na may dalawa sa isang higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iwan. Kasi naman ay nagtatrabaho sa araw, natutulog sa gabi o nag-aanda ng pagkain, ang pag-asa ng mga ligtas ay ang maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang mga ligtas ay kukunin at ang mga hindi ligtas ay maiiwan. At sabi niya, magbantay kayo. Ang katangian ng ligtas na tao ay nananatiling gising. Ano po ang gising? Ang taong mahilig matulog ay naliligaw sa panaginip. Gaya ito ng taong nasisilo sa mga walang kabuluhang bagay sa mundo at nagpapagala-gala sa panaginip kasama ng mga walang kabuluhang pagnanais. Ang mga ligtas ay may buhay, gising, sa pagsunod sa salita na iniisip ang mamuhay bilang karapat-dapat ng mga anak ng Diyos. At mayroon silang pusong nagnanais sa pagbabalik ng Panginoon. Ang buhay Kristiyano, ang buhay ng tao na hiwalay sa kasalan sa mundo, yan po ang buhay na nagbabantay, gising. Kasi sinabi, magbantay kayo. Sa Luke 12, mula verse 35 to 37, sabi, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. At maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon na magbalik mula sa kasalan upang agad nilang mapagbuksan siya kapag siya ay dumarating at tumuktok. Mapapalad ang mga aliping iyon na madatnan ng Panginoon na nagbabantay kapag siya ay dumating. Sabi nito, nagbabantay. Hindi ibig sabihin nito na hindi tayo matutulog, kundi ang puso po natin ay dapat na laging gising. Gaya ng naghihintay na pinapaliwanag ang ating mga inawan. Gaya ng pagiging laging handa na magbukas agad ng pinto sa pagbabalik ng Panginoon. Pinapaliwanag nito ang mga pusong gising ay patungkol sa paghihintay sa Panginoon na may pusong handa na tanggapin siya sa sandaling dumating na po siya. At sa Luke 21:36, sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, ang mga ito ang puot at paghuhukom ng Diyos. Sabi, subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas
upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Luke 21:36. Kaya dapat tayong magbantay at sumunod sa salita, at dapat tayong magbantay at manalangin. Ang mga banal na nagbabantay, sila ang sasalubong sa Panginoon, gaya po ng mga pastol sa Bethlehem. Isa Jude 1:21. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, dapat nating asawin ang araw na kukunin tayo ng Panginoon. Kaya dito sa 1 Thessalonians 5:6, kaya nga huwag tayong matulog gaya ng iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Ang mga tao sa mundong ito ay gumagala sa makamundong pagkatulog. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Ganon din ang sabi sa Romans chapter 13. Sabi doon ko dito, alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sabag ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumampalataya ng una. Sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Ito ay mas malapit na kaysa noong sumampalataya na ng una. Hindi ba? Kaya wala dapat sa atin ang nasa kalasingan, pagsasaya at pagnanasa. Sa halip ay naghahanda sa pagsalubong sa Kanya sa Panginoon at nagbabantay dapat tayo. Patuloy tayong nagbabantay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nasa Biblia ang iba pang parehong salita na nagbibigay din sa pagbabantay. Pagiging gising, halimbawa, Kawikaan 19:16. Ang nag-iingat ng utos ay kaluluwa niya ang iniingatan, ngunit ang umahamak sa salita ay mamamatay. Oo, ang pamumuhay na may pagsunod sa salita ay ang tunay na buhay na nagbabantay. Brothers and sisters, kung hindi niyo sinusunod ang salita ng Diyos at nabubuhay sa sarili ninyong paraan at sinasabi niyong ligtas po kayo, kung gayon ganyan ba talaga ang buhay niya nagbabantay? Hindi po. Dapat kayong magbantay. Dapat kayong gising. At dapat yung pag-isipan kung talaga ba matatanggap niyo ang Panginoon sakaling dumating siya ngayong araw. Kaya nga sa Apocalypse 16:15, masdan ninyo ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. Walang nakakaalam kung kailan darating ang magnanakaw. Tama? Masdan ninyo ako'y dumarating gaya ng magnanakaw, mapalad ang nananatiling gising at takatamit, upang siya hindi lumakad na ubad at makita ang kanyang kahihiyan. Ibig sabihin nito ay ang buhay na sumusunod sa salita na may damit pang kaligtasan, balabal ng katwiran, mapalad siya, upang hindi siya makita o hindi makita ang kanyang kahihiyan. Kaya dapat po nating pag-isipan kung matatanggap ba natin ang Panginoon nang walang kahihiyan kung sakali mang dumating siya ngayong araw. Kaya nga, ang mga pastol sa Bethlehem ay hindi rin natulog sa gabi upang mabantayan ang kanilang mga tupa. Ang mga banal, ang mga pastol. Ang mga Kristiyanong nagbabantay ay tatanggap sa Panginoon. At isa pang bagay po, tingnan natin sa Matthew chapter 2. Matthew chapter 2, verse 1. Matthew chapter 2, verse 1. Babasahin ko po simula verse 1. Nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa panahon na ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Juda, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan na hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bahay ng Juda, sapagkat sa iyo nang gagaling ang isa ng pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Pagkatapos, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang binapundas sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin niyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, pagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Pagkatapos silang makinig sa hari ay lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila na sumamba sa kanya.
Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan na inihandog nila sa kanyang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Palibasang binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang babalik ay kay Herodes, nag-iba sila ng daan pa uwi sa kanilang lupain. Sila ay mga ibang tao. Tingnan niyo po, may mga pari noon sa Israel, naglilingkod sa Diyos, nagbibigay ng mga handog para sa mga tao. Meron pong Levita. Sila po ay mga eskriba, mga dalubhasa sa kautusan. Ngunit, wala ni isa sa kanila ang nakatanggap ng pangitain mula sa Diyos. Ngunit sa silangan po, yan po yung Babylonia. Ito po ay nasa 800 kilometers ang layo mula sa Israel. Ang mga bantas na lalaki ay mula po sa silangan. Sila po ay mga astronomers. Dito sila po ay ipinakilala bilang mga astrologers, ngunit hindi po sila ng manghuhula sa pamamagitan ng mga bituin. Sa halip sila po ay mga pantas sa palasyo na nag-aaral patungkol sa kalawakan. Ngunit paano po sila nakarating ng Jerusalem at bakit sila nagtanong na nasaan ang ipinanganak na hari ng Hudyo? Noong 586 BC, nasunog noon ang templo ni Solomon. At ang mga Israelita ay dinilang biyag patungo sa Babylonia dahil sila ay nagkasala ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi sila ay tumira sa Babylonia bilang mga bihag sa loob ng 70 years. Gayunpaman, kung titignan natin sa Daniel chapter 2 hanggang 6, sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na maibahagi ang ebanghelyo sa mga tao doon at maipaalam sa kanila na buhay ang Diyos habang sila po ay mga bihag. Sa panahon na iyon, ang Diyos ay kasama ni Daniel. Gayunpaman, kung titignan natin, tumira ang mga Israelita doon. At sa panahon na iyon, ang Diyos ay kasama ni Daniel, kaya hindi po siya sumamba sa ibang Diyos. Si Daniel po ay pambihirang tao, kaya binigyan siya ng katungkulan ni Nebuchadnezzar na hari na mamuno sa Babylonia. Dahil dito, ang mga may katungkulan sa Babylonia ay napuot kay Daniel, kasi sinubukan nila na patayin si Daniel. At ang isang bagay, ang nalaman nila na si Daniel ay hindi sumasamba sa ibang mga Diyos o tao sa Babylonia, ngunit sa tanging Diyos lamang. Siya ay nananalangin ng 3 beses sa isang araw na nakaharap sa Jerusalem. Kaya upang mapatay si Daniel, gumawa sila ng isang batas ng hari na kung ang sinuman na sumamba sa ibang Diyos o tao, maliban na lang sa hari, ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Kaya pinagplanuhan nila ito. Ang hari na hindi nalalaman ng detalye ay nilagdaan ng batas. Kahit na alam ni Daniel ang tungkol sa bagong batas, hindi siya natakot dito at patuloy na nanalangin ng 3 beses sa isang araw na nakaharap sa Jerusalem. Kaya sa katapusan, dinakip ito pong si Daniel. At sabi, "O hari, pagmasdan mo si Daniel ay sumamba sa ibang Diyos at hindi sa inyo." Walang magawa ang hari sapagkat nalagdaan na niya yung batas. Kaya si Daniel ay itinapon sa kulungan ng mga leon. At ang sinumang itapon doon, inaasahan na agad. Pag tinapon, pagpipira-pirasuhin siya at kakainin ng mga leon. Ngunit dahil lubos na iniibig ng hari si Daniel, hindi siya makatulog kaya siya ay bumangon sa kalagitnaan ng gabi at nagtungo sa kulungan ng mga leon. Sa Daniel 6:20, sabi niya, "O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "Opo, iningatan ako ng Diyos." Ang mga leon ay nakaupo roon na kagaya ng mga tuta. Hindi man lang nila nilapitan si Daniel, kaya siya ay inilabas sa kulungan ng mga leon. Kaya, ang mga taong nag-akusa kay Daniel, ang sila pong itinapon sa kulungan ng mga leon. At pinatay silang lahat ng mga leon, bago man nila marating yung pong lupa, kinain na sila, pinatay na po sila ng mga leon doon sa kulungan. At ang hari ay yumuko sa harap ni Daniel na nagsasabi, "Ang Diyos na iyong sinasamba, siya ang tunay na Diyos." Kaya yung pong nag-akusa kay Daniel, sila po ay talagang pinatay ng mga leon. At yung hari, sinabi niya, "Ang Diyos na iyong sinasamba, Daniel,
ay ang tunay na Diyos. And din, ito rin ay nangyari sa tatlong kaibigan ni Daniel. Inutusan sila na sumamba noon sa reboltong ginto na ginawa ni Nebukadnezar sa sandaling marinig nila yung tunog ng trompeta. Ngunit, ang tatlong kaibigan ni Daniel, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay hindi lumuhod at sumamba. Hindi sila lumuhod at hindi sila sumamba sa reboltong ginto dahil sila ay sumasamba lamang sa Diyos. Kaya sabi, bakit hindi nyo sinamba ang gintong imahe? Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Gawin ninyo sa pagkakataon ito, sumagot sila. O Hari, kami ay sa Diyos lamang sumasamba. Kung gayon, kayo ay tatapon sa hurno lang ng diningas sa apoy. Sigurado kami na ililigtas kami ng Diyos mula dito. At kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod ni sasamba man sa reboltong ginto na iyong ipinatayo. Sabi ng hari, ano? Dahil sa galit ay kanyang iniutos. Painitin ang hurno ng 7 beses na mas mainit kaysa dati. At itinapon sila sa hurto. Nakita ito ng mga tao. Pagkatapos, sabi, tingnan ninyo. Nakikita namin ang 1, 2, 3, 4 na tao na naglalakad sa loob. Ilan bang itinapon natin? 3 sila, ngunit 4 na taong nakikita ko sa loob. At ang isa ay kagaya ng isang anak ng Diyos. Kaya ang hari ay namangha. Sabi niya, Shadrach, Meshach, Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kasi sila ay lumabas sa kalagitnaan ng apoy. Hindi sila nag-amoy man. Hindi sila nag-amoy sanog. Nag-amoy apoy. Ang hari ay muling namangha at nagsabi, ang bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang masama laban sa Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay gagawing bunton ng basura at itinaas sila ng hari sa posisyon. Tumaas yung kanilang posisyon. Si Daniel ay laging naroroon sa tuwing kailangan ng hari ng paliwanag sa kanyang mga panaginip. Kasi sa loob ng 70 years ng pagkabihag, hindi lamang sila nagtiis ng pagdurusa, kundi nagkaroon din sila ng pagkakataon na makapagpatuto tungkol sa Diyos habang nagpapatuloy ang kaharian noon ng Babylonia, Media at Persia. Kaya sa kanila, nagkaroon ng mga tao na tunay na naniniwala sa Diyos. Kaya mga pantas ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ano sa palagay ninyo ang tunay na mapupulot ng mga astronomers sa pag-aaral ng mga bituin? O Diyos, sa lumikha ng universe ay napakadakila. Ang mga taong nag-aaral ng kalawakan ay biglang ibang dapat gawin, kundi wala silang ibang dapat gawin, kundi pag-isipan kung gaano kalawak ang Diyos. Ngunit nalaman nila na ang mga taong naniniwala sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, sila yung mga Israelita. Nagpatutuo ang mga Israelita sa mga hintil na gaya nila tungkol sa Diyos ng maraming beses. Kaya ang mga pantas na nag-aaral ng mga bituin ay nalaman na ang mga Israelita ay mga taong naniniwala sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at ang lumikha ng buong universe. Ngunit sinasabi ng mga Israelita na darating ang Mesiyas bilang hari ng mga Hudyo. Yan ang sinabi pinangaral nila. Kasi bilang 24:17, aking makikita siya ngunit hindi gayon, aking pagmamasdan siya ngunit hindi sa malapit. Sabi, lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang sceptro na nilitaw sa Israel at dudurugin ang noo ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Ang salitang lalabas ang isang bituin sa Jacob ay tumutukoy sa hari ng Israel. Kaya nakatala dito na si David ay magpapakita at sasakupin ang mga bansang nakapalibot sa kanya at itatatag niya ang pinag-isang kaharian, United Kingdom. Kaya naman ang watawat ng bansang Israel ay pinagpatungpo na 2 bituin. Ang tawag dito Star of David, ala ni David. Ang ikalawang hari naman ng Israel ay ang larawan ng darating na Kristo na hinaharap. Kaya nakasulat sa Biblia na si Jesus ay darating bilang inapo ni David. Kaya ang kanilang star o yung watawat ay David Star. 2 tala. Doon sa kanilang watawat, 2 bituins. David Star. At si David, ikalawang hari siya, ay larawan po ng darating na Kristo sa hinaharap. Kinakasulat sa Biblia na si Jesus ay darating bilang inapo ni David.
Gaya ni David na sumakop ng mga bansa sa palibot at itinatag ang pinag-isang kaharian, ang Mesiyas ay darating bilang hari ng mga Hudyo na sa hinaharap. Sinabi nila ito kahit noong nakatira pa sila sa Babylonia, kaya kahit hindi alam ng iba, sinabi ng mga pantas, ito yung tanda na siya ay darating bilang hari ng Juda para sa bansang Israel na sumasampalataya sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. At habang pinag-aaralan nila ang mga bituin, nakita nila ang isang bagong bituin na biglang nagpakita. Isang araw, isang kakaiba, at malaking bituin ang nagpakita. Ang bituin na iyon ay gumagalaw. Kaya sinabi ng mga pantas, ito na ang tanda. Siya na pinili ng Diyos na ating hinihintay ay isinilang na ang hari ng mga Hudyo. Kaya nga, pumunta ang mga pantas mula sa Babylonia, naglakbay patungo sa Israel upang batiin ang Kristo bilang hari. Nabanggit na 3 tao lamang sila dahil hindi nakasulat kung ilan naman talaga ang eksakto sa Biblia. Sabi ng hymno, 3 wise men, 3 hari. May kanta, the wise men have crossed the mountain and crossed the rivers with a precious gift. Alam niyo ba ang hymnong ito? Sabi sa hymno na may 3 tao dahil sila ay nagbigay ng 3 kaloob. Gayunpaman, hindi malinaw kung mayroong 3, 5 ang naroon. Anyway, marahil ay mayroong 3 o higit pa. Ang mga ito ay mga maharlika, mga pantas. Sila ay nag-aral tungkol sa mga bituin sa loob ng palasyo. Marahil ay may kasama rin silang mga lingkod. Maring gumamit sila ng mga kabayo o kamelyo. Matagal bago sila nakarating sa Jerusalem dahil ito ay espesyal. Hanggang sa makarating sila sa Jerusalem, iniisip nila na ang hari ay isisilang bilang hari ng mga Hudyo. Kaya inisip nila na ang hari, yung isinilang ay nasa Jerusalem. Kaya pumunta sila doon at sinabi, tanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sabi nila, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. At noon naroon si Herodes sa Jerusalem. Siya ay pinadala mula sa Roma noong mga panahong iyon. Sabi ng Biblia na si Haring Herodes at ang buong Jerusalem, nang marinig nila ito, sila ay nabahala. Nagtanong sila, anong nangyayari? Marahil ay labis na nagulat at nagulat si Herodes na nagsasabi, ako ang hari, ngunit ipinanganak daw ngayon ang hari ng mga Hudyo. Kung ipinanganak ang hari, ako ay patatalsikin bilang hari. Sinabi ng mga Israelita, dumating na ba ang Kristo na ipinangako ng Diyos? Wow, kahanga-hanga ito. Nagkaroon ng kaguluhan kaya ipinatawag ng hari ang lahat ng mga pari at mga eskriba at tinanong sila, saan isisilang ang Kristo? Kahit sumagot ang mga eskriba, dahil alam nila ang Biblia, binuksan nila ang Micah chapter 5 verse 2. Sa Bethlehem, sa lupain ng Juda, nakalagay sa Biblia. Ngunit ikaw, Bethlehem, sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa sa magiging pinuno sa Israel na ang pinagmulan ay mula ng una, mula sa ng walang hanggan. Siya na mula sa pasimula ay darating bilang hari ng Israel, hari ng mga Hudyo. Sinabi na oo sa Bethlehem. Sinabi ni Herodes, ganun ba? Kaya tinawag niya ang mga pantas at tinanong sila, kailan nagpakita ang bituin sa Bethlehem? At sinabi niya, pumunta kayo sa Bethlehem at alamin ninyo. Kapag nakita ninyo ang sanggol, pumunta kayo sa akin at sabihin nyo upang ako ay makapunta sa kanya at makasamba. Ngunit sinabi niya yon, syempre, hindi dahil sasamba siya, kundi ibig sabihin ay papatayin niya ang sanggol. Habang patungo sa Bethlehem ang mga pantas, muling nagpakita ang bituin na kanilang nakita sa silangan. Ito ay nagpakita ng mababa at gumabay sa kanila. Kaya nasusulat, labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Kaya nagpakita ito ng mababa. Ito ang gumabay sa kanila. Kaya gaano sila kasaya na makita ng paulit-ulit yung bituin. Ang bituin ay nanatili sa kanaroroonan po ng bata. Nang maipanganak si Jesus, isinilang siya sa isang sabsaban. Ngunit wala na siya doon.
Dahil gumugol sila ng maraming araw, itong mga pandas na ito, para lamang makarating sila doon sa pamamagitan ng bituin na kanilang nakita sa silangan. Dahil kailangan nilang maglakbay 800 kilometers, kaya noong panahong iyon, sabi dito, pagpasok nila sa bahay. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Sino po ang sinamba nung nakita nila yung bata? Yung ina niya o si Jesus? Si Maria ba? Hindi po. Sinamba nila yung bata, yung sanggol. Sabi nga po, sila ay sumamba sa kanya. At nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, nagandog sila ng kanilang kaloob, ginto, kamanyang at mira. Kung sila ay Katoliko, marahil ay sasamba sila kay Maria. Wala pong kahit isang salita sa Biblia na nagsasabing sambahin si Maria. Ngunit sa Katolisismo, si Maria ay tinatawag na Birheng Maria at sinasabi nila, manalangin tayo kay Maria, humingi kami ng tawad kay Jesus, kaya mananalangin kami kay Maria upang ihingi niya kami ng tawad kay Jesus. Saan ka makakakita ng ganyang bagay? Sabi, sumamba sa kanya, sa sangkol, sa bata. Ngayon tingnan natin, ang mga pantas ay mga dakilang tao. Mga scholars po yan. Nakita nila yung bituin. Umakyat sila sa mga bundok, tumawid sa maraming ilog, sumuong sa panganib, nagdusa ng maraming paghihirap upang makarating lamang sila at makasamba kay Kristo. Sa hari ng mga Hudyo na sinugo ng Diyos, ang hari ng mga hari, and then nagandog sila ng mga kaloob na kanilang inihanda. Ginto ang inihahandog sa mga hari. Dahil si Jesus ay hari ng mga hari. And then, kamanyang ay ginagamit ng pari kapag sila ay naghahandog sa Diyos. Dahil si Jesus ang pinakapunong pari na naghahandog ng mabangong handog sa pagitan natin at sa Diyos. Sunod, ang mira ay ipinapahid sa bangkay upang pigilan ang pagkaagnas nito. Simbolo si Jesus ang Panginoon ng buhay. Paano nila ito nalaman at sasamba sa Kanya? Pagkatapos na naginip din sila na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya umuwi sila sa kanilang lupain sa pamamagitan ng ibang daan. Mayroong isang bagay po na kailangan nating pag-isipan dito. Si Herodes at ang lahat ng mga taga-Jerusalem na nakarinig tungkol sa bagay na ito ay nabahala. Tama? Maraming nabahala si Haring Herodes dahil kahit na hari siya, ay mayroong hari raw na sinilang at nabahala naman ng lahat ng mga taga-Jerusalem dahil narinig nila na isinilang ang Mesiyas. Ang Kristo ay ipinanganak. Gayunman kung pag-iisipan natin, hindi lamang ang mga pantas ang pumunta. May iba ring pumunta na nagsabing pumunta tayo sa Bethlehem. Sa Bethlehem, pumunta tayo sa Bethlehem. Hindi po ba't kakaiba ito? Bagaman nalaman nila na ipisinilang ang tagapagligtas, ang problema hindi sila pumunta. Hindi po ba't kakaiba ito? Alam nila na isinilang na si Jesus sa Bethlehem, ngunit iyon ay patay na kaalaman sa kanila kaya hindi sila pumunta. Dahil ang mga nagtuturo sa kanila ay mga mapagkunwari. Kaya't ang mga natututunan nila ay kasinungalingan. Walang sino man ang tumanggap sa Panginoon. Ang mga Israelita ay lubos sa tinanggihan ng Kristo. Dahil dito, kinalat sila sa buong mundo sa loob ng 2,000 years at sila ay sinumpa. Ano po ang tinuturo nito sa atin? Itong mga pasulpo na nagpapastol ng kanilang tupa, malapit na lugar sila, nakatanggap ng pangitain mula sa anghel at ang mga pantas na nagmula sa malahing Babylonia na nakatagpo ng bituin at pangitain mula sa Diyos, nagpapaliwanag po ito ng kung sa anong klaseng tao ang tatanggap sa darating na Panginoon sa kanyang muling pagdating. Ang mahihirap na mga pastol, sila ay malapit sa Jerusalem. At mula sa malayong silangan, mga mayayaman, mga dakila, mga pantas at iba pa, sila din ang tumanggap ng patotoo. Kaya ang dalawa pong ito, sila ang tumanggap kay Jesus sa unang pagdating. Tingnan po natin sa 2 Peter chapter 1 verse 16. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 16. Sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip
na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Bago namatay si Pedro, sinabi niya, hindi kami sumusunod sa mga katang isip. Ang kapangyarihan at pagdating ng Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. At nang kanyang makita, sabi, sa Matthew 16 kasi, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, meron lang sa inyo na hindi makakaranas ng kamatayan hanggang sa makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Sinabi po ito ni Jesus. Subalit bakit hindi pa siya bumabalik kahit na namatay na ang lahat ng mga alagad? Nakita po nila, tama, si Pedro, Santiago at Juan, nakita nilang tatlo. Ipinakita sa kanila ni Jesus ng advance. Pagkatapos sabihin ni Jesus, dinala niya sila sa bundok at siya ay nagbagong anyo. Ang kanyang mukha na tulad ng araw, pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw, at nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti na tayo ay narinito. Kung ibig mo gagawa, ako rito ng 3 tolda, isa sa iyo, kay Moises at kay Elias. Biglang nililiman sila ng isang maliwanag na ulap, at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, sa kanya kayo, ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. At pagbukas ni Pedro ng kanyang mga mata, tanging si Jesus lamang ang kanyang nakita at wala na sila Moises at Elias. Ito ang tagpo sa muling pagbalik ni Jesus. Ipinakita ito ni Jesus kay Pedro, Santiago at Juan bago siya namatay. Sa tagpo na ito, si Moises ay ang tao na nakagtagpo kay Jesus mula sa malayo at namatay na tinanggap ang Panginoon. At si Elias naman ay ang tao na na-rapture habang buhay pa. Gaya ng mga Kristyano, may namatay na at muli silang mabubuhay. At ang mga Kristyano na habang buhay ay ma-rapture sila. Ang dalawang uri ng Kristyano ay naihayag ng advance kung paano nila tatanggapin ang Panginoon sa kanyang muling pagdating. Kasi sinabi ni Pedro dito, nakita namin ang muling pagbalik ng Panginoon. Nakita namin to habang kami ay kasama ng Panginoon sa banal na bundok. Ipinakita ito sa kanila ng Panginoon ng advance. Hindi ba maaaring ipakita sa atin ng Panginoon ang tagpo ng ikalawa niyang pagdating? Pinapakita sa mga pelikula yung trailers na tinatawag. Parang ganun ang nangyari. Ang aklat ng Apocalypse din ay nagpakita ng advance. Kaya nga sabi dito, kaya't mayroon kaming salitang propesya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang diwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Nakita natin ang muling pagdating ng Panginoon at mayroong tiyak na propesya higit dito. Salitang propesya na lalong tiyak, sabi nila, gaya sa ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Kaya mayroong tiyak na propesya na ang Panginoon ay tiyak na dadating, babalik. Kung gayon, ano po ang ibig sabihin nito? Sabi, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ibig sabihin po, ay hanggang sa maunawaan natin. Kung maghihintay po tayo sa ikalawang pagdating ng Panginoon na gaya ng mga pantas mula sa silangan, maghihintay na ang bituin ay lumitaw sa mga ulap, makikita lamang po natin ngayon ay mga satellite. Kaya wag po tayong maghintay sa mga ulap, kundi hanggang sa maunawaan po natin. Madami pong propesya na nagsasabi na ang Panginoon ay babalik sa atin. Kung titingnan po natin ng gusto ang mga propesya, mauunawaan po natin na gaya ng tala sa umaga na sumisikat bago po ng pagbubukang diwayway sa umaga. Ito po ay tanda na may sasakapotoparan bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Kaya mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, sabi po. Silang mga nag-aaral ng Biblia ng detalyado at mga sabik na naghihintay sa kanyang ikalawang pagdating ay ang mga taong sasalubong sa Panginoon. Ang mga mahihirap na pastol ng Bethlehem, sila na malalapit kay Jesus, at ang mga pandas mula sa silangan na malalayo, gaya nito, nakatanggap sila ng patutuo mula sa banal na Espiritu. Kaya nga sa Matthew 11:27, walang nakakilala sa anak kundi
ang ama at ang piliin ng anak na pagpapahayagan niya. Ito ay pagpapahayag na nauunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Alam niyo po ba, sa 1 Corinthians 2:10 sabi, ipinapahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ang maunawaan ang biyaya ng Diyos ay paghahayag. Ginagawa ng Espiritu Santo na maunawaan ito ng tao. Alam niyo po ba po ito? Ang mga Kristiyano ay mga tao na gising at silang mga nag-aaral ng gusto sa Biblia at naghihintay sa kanyang pagdating. At gaya ng mga pantas mula sa silangan, na inihanda ang kanilang sarili sa anumang kahirapan at sakripisyo, matanggap lang si Kristo, at gaya ng mga nagmula sa malayo, matanggap lamang si Kristo, dapat din po tayong magtiis ng anumang kahirapan upang matanggap ang paparating na Panginoon. Huwag magbabago ang ating pananampalataya, kundi manatiling matatag sa Panginoon. Tayo ang mga taong naghihintay sa muling pagdating ni Jesus, mga taong makakatagpo ang Panginoon. Matapos isambahin ng mga pantas ang Panginoon, lumitaw ang mga anghel at sinabihan sila na huwag bumalik kay Herodes kasi sila ay nag-iba ng daan. Gayun din po, ang mga taong nakaunawa ng katotohanan ay hindi na nakikinig sa mga taong laban sa katotohanan. Si Haring Herodes, nang maunawa ang dinaya siya ng mga pantas, ay nagpadala ng mga sundalo sa Bethlehem at pinapatay ang mga batang lalaki na may edad 2 pababa. Mayroon pong pagpatay sa mga bata. Kaya lumabas ang isang anghel at sinabihan si Jose na tumakas papunta sa Ehipto dahil sinusubukan ni Herodes na ipapatay ang bata. Nang ang pamilya ni Jesus ay tumakas papunta sa Ehipto, marahil nagamit nila yung pong ginto, kamanyang at mira na binigay ng mga pantas. Ginamit ito ng mga magulang para protektahan si Jesus. Gayunpaman, ang paksa sa araw na ito ay nagturo sa atin ng advance kung anong uri ng mga tao ang tatanggap naman sa pagbabalik ni Jesus. Sino po ang tumanggap sa unang dumating na Panginoon? Palagay ko po ito ay preview ng mga taong tatanggap naman sa pagbabalik ni Jesus. Upang matanggap ang Panginoon, dapat tayong manalangin, maganda, at magnais sa salita, at ihanda ang ating puso na tumayong walang anumang ikakahiya pagdating ng ating Panginoon. Manalangin na po tayong lahat. Aming Ama, mahabagin na nasa langit. Alam po namin na sa huling panahon na itinakda ng Diyos, ang Ebanghelyo ay may papangaral sa buong mundo at ang araw ng muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Panginoon, gaya ng inyong sinabi, manatiling gising sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ng aking pagdating. Kaya tulungan po ninyo kami na manatiling gising gaya ng mga pastol upang maingatan namin ang aming sarili at ang iglesia at mamuhay ng buhay na nagnanais sa pagdating ng Panginoon. At gaya naman ng mga pantas mula sa silangan, tulungan po ninyo kami na magnais sa salita at mabuhay upang purihin ang Panginoon sa natitira naming buhay. Pakiusap, gabayan po ninyo kami upang kami ay makapamuhay sa natitira naming buhay ng walang anumang dapat na ikahiya sa pagharap namin sa kaluwalhatian ng Panginoon na muling darating. Pakiusap, alalayan po ninyo ang bawat isa sa amin upang walang sino man ang bumagsak sa harapan ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.